paano ba tayo mag-fulfill ng order sa Shopee? So, yan yung pag-uusapan natin today. So, keep on watching. Hi everyone! It's Amy Grace and welcome back to my channel. So today, ang pag-uusapan nga natin ay paano tayo magpo-fulfill ng orders sa Shopee. So it's very important na bilang mga seller ay ma-fulfill natin yung mga orders ng ating mga buyers. So bakit ba natin kailangan ma-fulfill? Of course, it's our obligation na ma-pack, ma-ship at mapadala yung mga orders ng ating mga buyers sa kanila. Dahil nga, bumili sila, nagtiwala sila sa ating shop, kaya naman kailangan talaga nating i-fulfill yung kanilang mga orders. Pangalawa ay kapag hindi natin na-fulfill yung mga orders na to doon sa days to ship na tinatawag or yung DTS na nakaset sa ating mga shop, ay possible na ma-automatic cancellation ni Shopee yung mga orders ng ating mga buyers. Kaya importante na ma-fulfill natin yung ating mga order. So now the question is how to fulfill your order. So after na ma-verify yung payment ng ating mga buyers ay pwede na natin i-arrange yung shipment ng mga orders nila. So pwede na tayo mag-proceed to fulfill yung kanilang orders within doon sa days to ship or yung DTS nga na tinatawag. So usually yung DTS ay 2 days to or kaya pwede naman natin tong iset whether kung ilan araw natin gustong iset yung days to ship. So now, ito na yung step-by-step process kung paano natin i-fulfill yung ating mga orders. So number 1 ay i-prepare natin yung orders by checking the Shopee order ID in the app. So paano ba natin gagawin yon? So i-click lang natin or i-open lang natin yung ating Shopee app and then at the bottom part ay makikita nyo dyan yung Me. So i-click nyo yung Me and then lalabas yung screen na to sa inyong mga screen and then on the top portion sa left side ay makikita nyo yung My Shop. So, dyan sa My Shop, pag click nyo yan, ay makikita nyo ngayon yung screen na to. And then, meron dyang nakalagay na to ship. And then, dyan ay may makikita kayong number. So, kung ano yung number dyan, ibig sabihin ay iyon yung number of orders na kailangan nyong i-fulfill. So, i-click nyo lang yung to ship. Tapos, makikita nyo tong screen na to. Yan, makikita nyo na lahat ng mga nag-order sa inyo and makikita nyo din na meron na itong order ID. So, ibig sabihin ay kung meron itong order ID ay pwede nyo nang i-arrange yung shipment. So, yan. But that's number 3 steps. So, mamaya ko na lang babanggitin. Number 2 ay i-pack natin yung orders properly. So, paano ba natin ipapack yung ating mga orders properly? So, meron akong video tutorial na ginawa about this one. So, lalagay ko na lang yung link nun down in the description box or dito sa card natin para mapanood nyo to right after this video. So, ipack lang natin ng properly at securely yung ating mga products. Especially, no, kung yung mga products natin ay breakable siya or mga fragile at mga sharp objects. So, kailangan nakabalot ito ng maayos. So, that's number 2. And number 3 ay i-arrange na natin yung ating mga shipment. So, yung seller ay kailangan niyang i-schedule yung pick-up date nung order na yon doon sa selected courier na pinili ng buyers. Kasi sometimes yung seller ay meron siyang iba't ibang couriers na pwedeng option ng mga buyers. So kung sino yung courier na yon, doon natin i-arrange yung pick-up date para ma-fulfill natin yung mga orders. So paano ito gagawin? So nakita nyo kanina, doon sa screen natin yung order, tapos meron kayo dyang makikita na arrange pick-up. So i-click lang natin yung arrange pick-up and then isa-set natin yung pick-up date. So, make sure lang na ma-fulfill nyo talaga yung order para on the date na sinet nyo doon sa pick-up date. So yan, dahil wala talagang, parang hindi talaga nagko-contact si rider kung kailan niya pipick upin yung mga parcels natin or yung mga order sa atin. So make sure lang na kung ang date na yon ay tomorrow, naka-ready na yon by tomorrow para pag pick up ni rider ay bibigay na lang ito sa kanila. So that's number 3. Number 4 ay ipiprint na natin yung airway bill. So marami akong questions actually na nire-receive. Sino ba ang magpiprint ng airway bill? So naglabas kasi ng update si Shopee na yung mga sellers na ang magpiprint ng mga waybill. So, ibig sabihin, tayo na talaga, it's on our responsibility to print yung ating mga airway bills. Pwede din naman na gumamit muna ng ordinary bond paper. So, tulad ko dati na hindi pa ako nakabili ng thermal printer ay
sa bond paper din ako nagpiprint ng mga waybills. Tapos, dididikitan ko na lang yon ng yung clear na packaging tape na makakapal para at least ay hindi talaga mababasa yung airway bill. Dahil importante yon na hindi babasa. Ang hirap talaga na kapag nabasa yung airway bill ay baka possible na hindi na talaga ma-deliver yon. Tapos, hindi na rin talaga to mag-RTS or return to sender dahil hindi na nila alam kung kanino yung parcel na yon. So, importante lang na ma-print natin ng maayos yung waybill at ma-secure natin na hindi ito mababasa. And number 5 ay send out your orders. So, si rider or si courier ay ipipick up yung ating mga arranged order doon sa pick up date na nilagay natin and then doon sa pick up address na nakalagay sa ating shop. So, after nun ay si courier na ang bahala mag-transport ng mga orders na ating mga buyers from us to our buyers. Pero paano ba natin matatrack kung nasaan na yung orders ng ating mga buyers? Pwede ba or possible ba na matrack natin at makita nasaan na ba yung parcel natin? So, yan. Pwedeng-pwede. So, i-open lang natin yung ating Shopee app and then i-click lang natin ulit yung Me dito sa pinaka-bottom and then dyan sa pinaka-top portion ay makikita nyo yung My Shop. So, i-click nyo lang yung My Shop and then lalabas itong screen na to at makikita nyo dyan yung order status. So, i-click nyo lang din yung to ship and then makikita nyo dyan, di ba, sa taas yung unpaid, to ship, shipping, completed, cancellation, return, and refund. So, ngayon, ang i-click natin dito ay yung shipping para lang makita natin kung nasaan na ba yung parcel natin. So, i-click natin yung isang order na gusto natin makita kung nasaan na yung parcel niya. And then, ito yung lalabas na screen. Makikita nyo dyan sa shipping information ay merong nakalagay dyan na view. So, i-click nyo lang yung view and makikita nyo dyan yung logistics tracking. So, nandyan kung naka-indicate dyan kung nasaan na bang sorting facility or kaya kung nasaang lugar na yung mga parcels. And then, makikita nyo din dyan kung yung parcel is out for delivery or kaya naman ay yung parcel has been delivered to your buyer. So, yan, makikita natin dyan. Dito natin matatrack kung nasaan na ba yung ating mga parcels. So, ganito tayo magpo-fulfill ng ating mga orders sa Shopee. So, sana nakatulong itong video na to sa inyo. Kung nakatulong man ito, please give this video a big thumbs up. At kung natutulungan kayo or malaki yung tulong ng channel na to sa inyo, i-share nyo naman ito sa inyong mga social media accounts. So, thank you so much and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!